Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Mayong hapon mga biliranon. Siguro makurat mo nga nung adunay special program nga gipahigayon ang radyo natin 103.9 Naval tungod kay kini usa ka importante kayo nga mga pahibalo ngadto sa atong katawhan aron nga masabutan ang usa ka dako kayo nga kalihukan nga ipahigayon gyud dinhi sa atong probinsya. Dakong kalihukan nga kitang tanan adunay kalabutan. So karon aron di ta malangan sa atong oras, ani ang atong bisita, atong unang ipaila, ang atong bisita gikan sa Office of the House Speaker ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, si Sir Jeremy Madunial. O ikaw ba mo sa nato ang atong District Head sa Office ni Congressman Spina, si Sir Richie Garcia. So ang atong pagkasigutan karon mga kaigsunan, ang umaabot nga bagong Pilipinas Servicio Fair nga pagabuhaton karong Agosto 26 ug 27 dito sa Biliran Province State University. Ubay-ubay na ang nga sa atong mga kaigsunan ang nakahibaw. Pero dugang pa yun natong ipahibaw, labi na nga to sa mga lugar nga dili maabot sa internet. Kay kasagaran sa atong mga postings, anaman sa social media. Ang radyo manggod, bisan kaog nananggot, bisan kaog tuwa sa daplin sa baybayon, bisan kaog na sa inyong mga panimalay, mabati kini. Kay kini nga istasyon, pangmasa, mao yun ang gisubaybayan sa atong mga kabiliranon. So karon ang una natong usa ta mga to sa atong Q&A or question and answer portion ato sa og pakayong opening statement ang atong mga bisita, sir. Ay, dagang salamat mayang hapon sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sulod o gawas diri sa probinsya sa Biliran, no. Dagang salamat sa inyong imbitasyon, sir, no, sa ato ang opisina ug syempre sa National Secretariat sa Bagong Pilipinas. Excited ming tanan na may pahitabo diri sa Biliran. Actually, this is the first Bagong Pilipinas Servicio Fair Caravan na gipanguluhan gyud sa Office of the President, Office of the Vice President, Presidential Communications Office, Office of the House Speaker o ang ato ang lower house or the House of Representatives. Dagan kayong salamat sa inyong mainitong pagdawat sa tanang serbisyo gikan po sa kauluhan. So sir Richie, maayong hapon po sa atong tanan mga isig kabiliranon. So kani amo ning gidugang paghatag impormasyon para mas iklaro ug i-detalye sa tanan mga beneficiary ug unsa man jud ang naa sa Bagong Pilipinas Servicio Caravan Fair. No, so ato unya nay mga pangutanan na nauna atong tubagon para at least maklaro ug unsa ba jud ni siya na Bagong Pilipinas Servicio Fair. So karon ani ata mo pasupot sa atong unang pangutana kang Sir Jeremy. Sir, unsa man gyud ang detalye nga atong mahatag ngadto sa atong mga kaigsunan kung unsa gyud kining Bagong Pilipinas Servicio Fair? Nganong gitawag man siya og Bagong Pilipinas? Daghang salamat sa pangutana, sir, no. Una sa tanan, kung inyong mahinumduman gikan sa second State of the Nation address sa atong pinalanggang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, giingon niya ang branding sa government, which is the Bagong Pilipinas. Tumong og tinguha niini mapadali, mapadala ug moabot gayud sa grassroots o sa mga lagyong dapit ang tanang mga serbisyo gikan sa medical, pinansyal, mataglahi na mga programa dito sa mga lagyong dapit sa matag lugar sa Pilipinas. So, ingon niya, dili siya gusto na ang mga katawhan ang mangita sa serbisyo. Dapat ang serbisyo ang mangita sa katawhan. So, mao nang namugna ang maong Bagong Pilipinas Servicio Fair Caravan sa pakig-alayon sa tanang opisina sa ehekutibo, inubanan sa dakong suporta sa atong Presidente, Vice President o sa House of Representatives na madala gayud ang 35 sa karon 35 ka mga opisina sa national agencies o ubay-ubay po na mga private individuals ang nisuporta po sa ato. So mao pinakadakong tinguha og tumong niini matabangan gayud ang mga
Pilipino ang mga katawhan nato no sa matag laing probinsya na dili pagayod kaayo mahatagan or maabtan sa maong serbisyo sa nasyonal nga panggamhanan. So mao na ang pinakatinguha. Bagong Pilipinas kay dili nato gusto na nagabalik-balik o gusto nato hatagan og bag-ong nawong ang form of government na naata sa karon. So pag-audience sir no, ang pamagi bag-usad sa giingon pa nimo sir, dili ang tao mamimiling sa mga opisina aron siya maserbisyuhan apan ang opisina gyud o ang kagamhanan o ang gobyerno mo'y mamiling og tao nga hatagan og serbisyo. Oo, namagud tay mga pipila no ka mga katawhan na wala sila kabalo na naaday programa anang gobyerno. Matingala na lang sila na pwede di ko mangayog tabang ni ana, pwede di ay nako mapadali ang pag-correct sa akong birth certificate pinaagi ni Congressman Ingon ani, pwede di ko makapangayo og kanang seedling mga ana na butang. Naay mga pipila na nakabalo pero kadaghanan sa karon wala nakabalo. Naibaw-an lang nila moadto sa maong ahensya pero tungod sa kalayo sa ahensya modili na lang pod sila og adto. So mauingon ni BBM sa mo ang anong dili na lang ang opisina ang moadto gayo didto ug ihatag ang serbisyo. Dili lang sulod sa duha ka adlaw siguro, sabi ingon niya mas nindot na naatay duha ka adlaw na dako and then after ana siguro ubay-ubay na pod na programa ug padayon na programa ang buhaton. So maayo gyud na sir, maayo ko nakitaan nga dako gyud kayo siya og impact sa atong mga kaigsunan labi na ang atong mga marginalized nga sectors, ang atong mga kaigsunan nga nagyod sa mga lisod gyud nga mga kabutang kahimtang. Pwede ba nato sir mapahayag karon kung unsa kini nga mga serbisyo in particular ug unsa nga mga ahensya ang mo salmot ani nga serbisyo fair? Oo. Sa sama sa gingon ako natay 35 ka agencies no. Ug kanang 35 agencies nagpasalamat pud ming dako sa ilang mga regional offices ug mga district offices na wala gayud ni balibad no miskan na nahatagan lang sila og isa ka semana nga notisya para magpadayon o magbugna aning programaha pero naagi hapon sila nagpadayon sa ato. So naatay mga livelihood and educational services sulod dira ang Department of Agrarian Reform. Kung kamo nang ginahanglan o kining assistance sa Certificate of Land Ownership, naatay Land Ownership Award turnover, Farm Machineries and Equipment turnover, pwede ta makamugna ni ana. Naatay TESDA sa mga nanginahanglan og mga scholarship sa technical education. Ang CHED na ay ipahatag na tulong-dunong program. The Department of Trade and Industry naatay Small Business Corporation, mga pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa or PPG program. Rise Up Financing, online business name registration kay naimando na pati online businesses dapat ma-register na gayon. And ang One Town One Product Mini Fair na ipasigarbo nato. So mao na ang livelihood and educational services. Naputay regulatory functions. Sulod niini ang PNP nato sa mga naay papeles din ha og nanginahanglan og issuance of license to own and possess firearms or LTOP na ginatawag nato. Ang DFA na halinon labi na sa mga walay kwarta para magpa-passport katong mga gusto mag-abroad, Hong Kong, Japan ug uban pa natay passport on wheels. Mga pila ka nakakuan sir ang murag daghang interesado. Yeah, pila ka slots? Well, ang passport on wheels nato is 100. No, 100. Oh, pero per day. Pero mo extend na sila kung makita nila na daghan pa jud ang nanginahanglan. Ang LTO nato sa mga estudyante or mga bag-ong drivers dira na wala pa student permit, license renewal na apod ta. Ang NBI for NBI clearances, PSA sa mga nanginahanglan og Philippine Identification System o kanang mga birth certificate ug uban pa. PRC, application sa mataglahi-lahing licenses, initial registration, renewal sa licenses o certification issuances, pwede na kayo sila mo ato. Naaputay other government agencies or services ang SSS, Pag-ibig o GSIS. Kung na may mga pangutana, naa sila dito pwede dayon makatabang sa inyo ug ang social services na pinaka ginapangita ang DOH, natay medical and dental, natay mga panghatag og medisina, wheelchair sa mga nanginahanglan. Ang Department of Agriculture naatay para sa mga farmers nato, natay assistance, mga seeds and fertilizers, pwede ta manghatag kadiwa katong kadiwa ng Pangulo program nato naapod.
Ang Department of Fisheries and Aquatic Resources na atay fish cages na ipanghatag, tilapia feeds na ipanghatag og fingerlings distribution. Ang DSWD giandaman ta og assistance, financial og other assistance sa mga fisher folks, transport teachers, indigenous senior citizens, PWD ug mga agrarian reform beneficiaries. Naapod ang NFA para sa mga gusto mag-avail sa palay procurement program ug ang Philippine Coconut Association para sa National Coconut Farmers Association registration o Coconut Farmers Medical Services sa mga pinalangga natong coconut farmers din ha. Ug ubay-ubay pa ng mga program. Gamay lang to no, pero kung kumpletuhon jud nato murag mahuman ang programa, maupoy pagkahuman sa atong mga nato. So mao na ang menu sa ato ang makuan. So pag abot nila dito, malisang sila sa kadaghan sa serbisyo na gidala ni Presidente BBM ug ni House Speaker Martin Romualdez ug ni Vice President Sara Duterte na ibilin dira sa ato ang kuan, sa ato ang venue sulod sa duha ka adlaw. So nakita na ko sir no akong na pahilantawan nga pertigod kadaghan kay mga tao ang mudagsa sa atong Biliran Province State University aron nga makatagamtam yani nga mga serbisyo. So sa una nga mga panagtigom, nag-ingon to nga adunay mga 17,000. 17,000 ka mga beneficiaries nga sa nagkalain-lain nga mga serbisyo nga apil ani. So ngaron mo tanata kang Sir Richie kung giunsa ni siya pag ila or pag-identify nga mga beneficiaries. Okay. Ang paggila sa mga beneficiaries giagi nato sa mga agency kasi sila man ang pinaka nauna, no? Then ang office ni Congressman ang nag-validate kung naabad yun wala para maklaro pod o matubag pod ang mga tao na dili maapil pa sa unang hugna. Kay kanina programa ato lay i-clarify sa mga tao na dili man siya kutob lang sa 27. Mag-start siya sa 26, magsikandi sa 27, pero ipadayon pa ni siya. Okay, ang uban nagkuan man jud sila nag-inilugay kisay mauna. No? So amo lang i-clarify pag maayo sa mga katawhan nato or isig kabiliranon na ang opisina ni Kong kauban ang government no? Naningkamot na tanan nato mga beneficiaries na willing or interesado mo apil dani na programa ato silang mabutang ngadto sa angay na agency na pwede sila. Kay sa pagkaron most likely ang kasagaran na nakuanan sa atong mga kaisig kabiliranon duha lang ka agency, no? Ako lang ikuan. Si Dolly lang ug si DSWD. No, not knowing na napaday lain-lain pa. So karon pinaagi daning bagong Pilipinas, i-generalize na to tanan, makita jud nato na ako pwede ko diri. No, sa kanina agency pwede as a farmers diri ko. No, kaysa sa magnilugay ta sa tupad na di pod ingon tanan ma-accommodate tanan. Ya pag ngari pod ta sa DSWD, syempre may guidelines pod na gisunod. No, mo na atong gikuan ato lay clarify sa atong mga ka-Biliranon kay tingaling matinga sila nga hindi kumapil. Kay sa DSWD man jud every 3 months kung naka-avail ka karon mo ihap kag 3 months una ka maka-avail og balik. No? Kay tingalig lahi aming hatag si BBM aming hatag apil pug ko. No? Mamay ilang ilang sud sa ilang mga hunahuna sa pagkaron pero ato lang klarohon dili lang kutob sa Pitsa 27 ang bagong Pilipinas. It will kutob sa nakalingkod si Pangulong BBM ipadayon ni siya na programa. Inyang nakanindot lang kay kitay gisugdan. No, mao din pinakanindot diri sa Biliran kay kitay nasugdan nya ato pong kami pud sa opisina ni Kong kauban ang mga tanan government no naningkamot pud na di lang pud kutob lang diha og amo jud ipakita unsay gibutang ni BBM diri sa Biliran atong ipadayon. Sumayo ka na Sir Richino nga ikon ba sa mindset sa atong mga Kabiliranon nga di lang ang bagong Pilipinas Servicio Fair duha ka adlaw. Dili lang mahitabo sa Agosto 26 ug 27. Kay mao nga uban naa sa ilang una-una nga i-grab din ako ang opportunity kay duha lang ka adlaw. Pero matod ba sa atong mga sources nga niya karon atong mga guest, di lang sa 26 ug 27 apan padayon kini siya nga mga serbisyo nga ihatag.
swerte ganita nga ang probinsya sa Biliran maoy gi una nga lugar o probinsya sa mga siguro 86 85 ka mga provinces sa tibok Pilipinas. Kita gyud giuna. So nakita gyud siguro sa atong presidente nga tinuod man pod nga very cooperative ang mga Biliranon gani. Ding appreciate gani ang National Secretariat sa mga preparations, di ba sir? Oh. Nga hapnig gyud kay tanan, hapsay kayo. So sir, diha sa usa ka post di ba nagkwanta nga adunay data capturing sa mga pre-identified o walk-in clients. Una sir, aron mahatagan og pagklaro ang atong mga namati karon, unsa maning pre-identified beneficiaries? Pre-identified beneficiaries sama sa ato ang mga farmers, no? Si farmers dagan na siya na CDA. Farmers mapud sila, si PCA gitawag po farmers. Then sa Fisher Folk si BFAR. So kani sila na list pre-identified kadto ning mga nakarehistro sa BFAR, kadtong mga nakarehistro sa DA, kadtong nakarehistro sa DAR, no? Mo na sila na mga then sa ngadto ta sa mga senior citizen PWD, same gyapon mga nakarehistro, no? Para at least ma-clarify lang mga nakarehistro. Pero ako pang balik og utro, di man mo ma-appeal sa unang hugna, sa kaduhang hugna napadyoy padayon na programa para sa tuang tanan. So akong dugangan sir do nga ang pre-identified mao to ang mga kliyente sa usa ka ahensya. Yes, target beneficiaries, target nga grupo. Para sa gingon ni sir nga mga mag-uuma sa lubi. So ato siya sa PCA. Kay na naman siya sa National Registry of Coconut Farmers. Yes, ang mga mag-uuma sa mga utanon, basak, wala ron sa atong mga kahumayan. Ato sila sa Department of Agriculture kay sila man ang captured clients. So di ta makaingon nga wa lagi ko pili ada nang ahensya. No, dili. Tungod kay aduna sila respective nga mga target beneficiaries o mga kliyente. Dili ta mo ilog nga hala wa lagi ko ma-appeal dito sa serbisyo para sa agriculture kay dili man ka mag-uuma. So na sila manay na yung mga ahensya nga ang ilang hatagan sa serbisyo mao kadtong ilang mga kliyente. Mo nakarehistro nga mga kliyente. Dili po ta mingon nga ugwa ka makarehistro, dili po ka. Para sa mga wa pa nakarehistro, mapunin higayon nila na magparehistro. Para sa sunod na mga higayon, sila na po. Makaabil po sila. As a farmers, makaabil sila sa programa para sa mga farmers. Kay nakita po nato even sa zona ni Pangulong BBM is target talaga niya ang farmers. Namu-boom. No? Na murag kita dinhi sa Pilipinas magikan ng mga produkto. Mo na atong base sa zona ni Idugang lang po na ako, syempre, no, importante manggod na makapalista ang mga butang na to mag-uuma sa tamang ahensya jud o kanang organization. No? Kaya nga no, ang gobyerno nagabase sa paghatag og budget o programa sa numero sa tao na naami sa data or datos na makuha namo. Syempre, dili sa tanang panahon ang gobyerno ang farmer to siya, kami mo kuan. Dili ta makamugna dayon og programa para sa ila kung wala po tay datos. So mao nang ginaawhag nato ang tanan natong mga katilingban na kung kamo small farmer or small coconut or new coconut farmer, magpalista, magparehistro, mag-appeal sa mga organization na naa sa inyo ha. Aron nga kung naa na po'y ikaduhang hugna sa maong serbisyo caravan, at least ma-appeal na sila. O kung dili man, at least padayon silang mahatagan og serbisyo gikan sa nasyonal nga panggamhanan. So importante gayud na magpamiyembro ug magpalista sila. And tumong og tingwa sa maong data capturing no kung kamo hatagan lang tamog idea sa mga naminaw nato din ha. Kung kamo muadto sa maong serbisyo caravan fair, na ay registration area. Sulod sa registration area, pangutan-on mo sa mga basic na mga datos, sama sa inyong pangalan, address, edad, numero sa telepono, para kamo makadawat og mensahe nga kamo na register sa Bagong Pilipinas website nato. Ang Bagong Pilipinas website, mabisita ninyo bagongpilipinastayo.com. Pwede mo magpa-register dito. Pagka human ninyo register na amoy ID QR code, no? Sulod sa QR code maon datos mao ipakita ninyo sa matag agency during the caravan para ma-record na mo kung sa mga serbisyo caravan or services na na-avail ninyo kanang orasan na.
So mao na ang kuan namo, ang dagan sa maong serbisyo caravan. Now, ang isa ka kliyente maka-avail og tulo ka different services within the day. So, kung tahay, nagpaibot na kag ngipon, tapos gusto pa ka magpa-pap smear, tapos gusto pa jud ka magpa-ligate, pwede kaayo kung kaya sa imong lawas, no? Pero kung dili na jud kaya na magpakuan pag yun ka, hantod tulo lang jud. On the next day, you can go back na pod para dun sa mga documents. So, mamili jud ka sa mga mas importante ug mas kinahanglanon nimo na serbisyo na gusto jud nimo makuha. Kaya para kitang tanan, as you said, no, 17,000 ang target nato na mahatagan sa maong serbisyo. Sir, nay nangutana ba bisan gani dito sa pag-uli na nako gikan sa tong meeting kanina nga ang katubang makuha nimo nga murag ID gikan sa pag-register nimo online. Dalhon ba to siya during sa 26 and 27 sa beneficiary or walk-in clients? Yes. Kung walk-in client ka, ipaprint na siya dito sa registration booth. Kung pre-registered na ka, pwede nimo kung naa kay screenshot lang. Kung sa mga techie na to na mga naminaw dira, pwede na screenshot sa inyong ID. Ipakita lang ninyo para ma-scan lang sa QR code. Kung wala, ipaprint, pwede ra po ninyo ipaprint. Dada lang, in kaso na ay fault sa atong system or website sa kadagan, na-enroll at least, dali na lang makita ng QR code ninyo. Ako like kadugang no, regarding sa pag-registration, may mga gitawag na to GIP or Government Internship Program na naakaroon sa mga barangay naka-assign na mingtabang labi na sa atong mga beneficiary na in town wala po cellphone. May cellphone man gani kato ang keypad lang, no? So sila mo-assist na sila para iparehistro ang usa ka pre-identified beneficiaries sama sa tupad sa atong mga farmers na nakakuan. Sila na nagilihok amo na nang gikuan kay para at least dili sila matingala pag abot sa kuan, then kana pod na kuan pag makarehistro sila, then amo po na silang tagaan o paptag, no? Katong mga tanan mga pre-identified tagaan siya paptag para mao na siya identification namo para ma-priority sila pagpasakay sa free ride. Kaya na may tayo gitawag na free ride during dana na 2 days, no? Na yung mga naka-assign na mga bus sa kada munisipyo ug even napay dako kayo na bus na padayon na maglibot sa probinsya para ipasakyon ang mga beneficiary na gusto mo avail sa ato ang programa kaning bagong Pilipinas Service Fair. Time check sa alas 6:03. So ano na lang kita 17 or siguro may extintaw ka may Miss Jo kay murag na late po sila mga 5 minutes. Pwede ra ba? 1 hour 1 hour. So alas 6:03. Nindot din siya kayo kay murag sapnayon gyud nato ang atong mga kaigsuonan kay naay free rides or no. So sa ato pa ang mga beneficiaries nga gustong mo avail, pwede makasakay ana nga free ride. Pila ba kasakyanan, sir? 8 ba to sa meeting? Nay 8 ka buses na gi-contact para sa kada munisipyo. Even gani ang kaniang ato ang Maripipi amo nang gi-arrange na from Maripipi gamit ang lancha, free ride po na siya padung sa Kawayan, then from Kawayan nay nag-atang sa ila na bus para isakay sila padulong pud nga ri sa ato ang Bipso sa venue. Then pakahapon iuli pud sila from Bipso to Kawayan, then nakaandam gyapon atong mga lancha na ato pong gikasabot para sa free ride na makomodate yun nato atong kan kay dito ko last week sa dato sa kadlaw dito ko sa Maripipi kung anong nangutan ako kay Mayor but ang liit ng ng beneficiaries natin. Yun pala ang problema, pamasahe. Mahal. Kasi back and forth pa lang gagastos ka almost 600. So, yun, ginawa namin na paraan. Si Mayor gumawa din ng paraan, pinatawag niya yung mga motorboat, kinausap at naayos naman, pumayag. Then kanina, yung staff ko nandun din sa Kawayan, pumayag din yung mga motorboat. Yun, libre po din sila, back and forth, gamit po yung serbisyo. Mauna yung nakitaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, no? Kanang mga gagmay lang na problema ba? Mauna nahimong hinungdan nga nung dili makapa ngayo og tabang ang isa ka tawo kay wala siya pamasahe kaadto didto.
Ilabi na nakita na mo nadaghan pa ay ang mga gusto magpa-correct unta og birth certificate og magpalit register, kaso sa ilahang pagtansya manggod magbayad pa sila dito, magpamasahe pa sila, process pa sila niini. Mahurot ang ilang oras ug panahon para ni ana kumpara sa magpadayon na lang sila og trabaho sa ilang mga lugar. Mauning ana si President Ferdinand Bongbong Marcos ug Speaker Martin, kung hatagan na lang gayud nato og duha ka adlaw ang tanan na makaadto dito ug ihatag ang maong serbisyo sa ilaha buhaton nato. Sa mao nang namugna pod ang bagong Pilipinas gayud na caravan. So agi og pasiuna siguro nga impormasyon ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na kay ang 26 ug 27 is a busy day for Biliran Province. Labi na sa lungsod sa Nabal. Yes. So ganina nagpresent si Mayor Gritchen sa traffic scheme. So pero di pa niya kay siguro karong mga taon-taon mag-post sila sa kung unsa nga mga ruta ang siradaan, unsa ang pwede ragian. So ako mo istorya lang ko gamay. Ang gikan sa Tacloban Ormoc, ang stop nila is diha sa may concern o diha sa may Petron. Ang dili gikan sa may bukid kay Ibiran nga cross country, ang stop kining concern kining may checkpoint. Diha dapita sa may kanto or diri pa dapita, basta dinhi dapita somewhere hindi sa may Kalumpang. Andito pod sa gikan sa Kawayan, gikan sa norte nga mga lugar, diha pod sila sa may Antipolo. Sir, no? Atong mga regular buses na nagbiyahe. Oo. Pero ang atong ang mga free ride, ihatod yun sila. Ihatod. Sa Bibso. So, mao na ha, tigam na nato nga ang adlaw 26 ug 27, murag na aduna gyud kausaban ang atong trapiko. Nga aron di lang mo makurat, aron di mo makurat, mao na siya siradaan ni nga mga lugar, kini nga mga kuan para dito ra mo parada kay special day po na for Biliran ang kanang bagong Pilipinas Servisyo Fair kay pinakauna sa tibuok Pilipinas. Unsa pa may angay natong ipasabot sir sa atong mga kaigsuonan? Well, ako magtuktok lang jud ko no sa tanang nato na minaw na mag-extend lang jud og gamay nga patience anang adlaw. Number one, ang traffic masinati gayud nato na ikaduha during siguro sa registration medyo taas-taas jud na og linya, although per municipality ang registration, pero naadyoy oras og panahon nga ang atong system sa computer or ang pag-verify sa isa ka tawo medyo madugay jud, malangay gamay. Ikatulo, siguro magdala ta og sarili natong tubig kanang mga naka-bottled mineral water og extra candy og mga pagkaon no na pwede ninyo madala-dala samtang nagahulat mo sa linya. Ang inyohang ma-expect manggod susama sa gingon nato na atay kapin libuan 17,000. Pero ang paningkamutan nato na sa matag ahensya ma-accommodate o ma-accommodar jud tanan. So mao lang na gamay nga patience, extra patience lang jud ikat og pagsabot sa maong mga proseso. Naapod tay mga pipila ka bisita gikan sa kauluhan. Of course, our Secretary for Department of Social Welfare Development Office, Secretary Rex Gatchalian will be coming to us. Si DOH Secretary naapod mismo moadto. Ang atong pinalanggang House Speaker, Congressman Martin Romualdez o Congresswoman Yeda Romualdez mobisita o mga pipila ka mga undersecretary sa matag agencies. Gina-finalize lang po nato ang confirmation kung moabot ang atong pinalanggang presidente o si First Lady Lam na kung bakante sila o basin mapahigayon nila na makabisita gayo dire. O human sa maong serbisyo caravan sa human sa maong adlaw basig sa mga gusto mo extend gamay na atay concert sa gabi sa 26 no sa mga gusto mag-date sa dinha human na nabunot ang ilang mga ngipon, human na pap smear o human na ligate sa medical assistance nato, natambalan ang ilang high blood na atay mga artista na giandam para maghatag og kalingawan, dugang kalingawan pagkagabi na adira sila Bugoy Drilon, Daryl Ong, Giselle Sanchez, Neil De Mesa, bandang Shamrock, I Love Tacloban Band na maghatag og kalingawan alang sa tanan. So kuha na siya sir, open for all. Open for all, yes. Ang mga dili lang pwede og angay daton no during security briefing ganina, bawal po magdala og pack bags, no? Bawal po magdala og mga botilya sa tubig, labi na mga aqua flask or uban pa. Kay usahay baya kanang mag-inom, ibalhin lang dito na. Then pagkauman mahubog, maglabay-labay na sa bawal po ang mga ball pens, anything na makatusok sa mata or anything na hazardous bawal po. So magkuan lang ta.
sunod lang ta para makasulod jud. So, wala ni bayad. This is free concert. Hatod sa ato ni Presidente ug syempre sa pakigalayon sa atong district representative ug sa atong pinalanggang governor. Pero ano na gyapon siya i-answer kanang sa mga mo salmot or mo tan-aw sa concert, ano na gyapon siya kanang mura body check pagsuod. Yes, naagi hapon before sila makasulod syempre. Para for security reasons. Yes, so para para padayon lang ang lingaw-lingaw. Walay mahitabo sa to. So, daghan ang interesado sir nga mutanaw sa concert o ng mga bata labi na may klase na karon. Diyan sa Bilan Province State University niya matod pa ni Sir Victor 13,000 lang ilahang enrollees as of karon nga first semester sa school year 2023-2024. Pila ka ang expected nga mutanaw ana sir sa capacity sa oval sa imong banabana nga basin og ang uban dili na ma-accommodate ba? Aduna bay widescreen baron nga ikon sa gawas kay na may uban nga adunay usa to ka kahigayon nga nagpa-concert gyapon tungod kay wala ma-accommodate ang uban dito ra sila sa gawas nagtanaw sa lead wall. Pwede ba na nato buhaton sir? Maminaw na lang sila sa radyo natin siguro. Unsa man. Ikaw natin. You can visit the Facebook sa mga naalang sa balay. Gusto lang magkuhan. You can visit the Facebook Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. And naapot tayo giandam na LED wall actually sa gawas sa eskwelahan. Katong sa may gate 1 nila. Kusog na makabungog na sound system alang sa tanan. Og syempre basig ang radyo natin ganahan no na igawa sa kuan sa ilang radyo pwede ra pad kaayo. Pero kana you can visit our Facebook page para sa gustong magtanaw via online na lang. Number of mga pila ba ang kasya dito sir? Around 10,000. Ang kanang oval, ang bibs sa oval. Pero kung maguot-guot pa jud kay naaman ang uyab ka uban, mag 15,000 jud. Yes, oo. Kuya jud ning biliran ba kay gisundan dayon wala jud murag wala gikapoy no pagkahuman sa Bagong Pilipinas Concert Caravan naa poy pahalipay no si Kong si Gov pa birthday na naapod ang mga napoy artista daw nadunggan namo napoy artista na mosalmot pod og maghatag pod og kalingawan grabe pod murag tulo ka adlaw inyong piyesta dinhi unsa ba no kalingawan salamat advance fiesta. So, ang giingon ni Sir na ang importante gyud no sa atong mga beneficiaries ug bisan sa atong mga walk-in clients kay kana magyong maghatag og serbisyo usahay mga nga sa gobyerno bitaw ni daghang kayo ang mudumog niya enroll ang uban patience gyud ang importante. Yes, ang imong taas kayo nga pasyensya ang gikinahanglan kay gikinahanglan nato tungod kay aron dili pud ta makapasakit sa uban nga kanang mudumog na lang ta nga kanang damag na lang ta bisag napay nakauna gikinahanglan gyud pud ang atong disiplina kay mao ni parte sa Bagong Pilipinas. Disiplina gyud ang atong i-instill sa atong kaugalingon kay kung saan ta makakita og kung nga Bagong Pilipinas unya kita dili ta disiplinado. So ang atong pasyensya kinahanglan atong sagulan pod o tapatan pod sa atong disiplina. Mao na ang gikinahanglan. So kung wala mo maka-avail karon sa 26 and 27, matod pa sa atong mga guest o mga bisita, padayon kini nga programa ay lang mo kagool. Katong duwa maka-avail ani, padayon akong balikon. Ug emphasize nga padayon ni nga programa kay isugdan lang sa probinsya sa Biliran pero ngadto ni sa katapos-tapusan sa termino ni Presidente Bongbong Marcos. Yes, sir? Yes. Ako lang po ikadugang, no? Balik-balikon din nato na pagpasabot sa ato mga kabiliranon na maghuwat na, ato yung paminawon pag maayo ang kaning mga kisay pwede o dili pwede sa usa ka serbisyo. Kay mamani makahatag og kalibog budget, makuan ka, malipat ka sa pagkuan, basta kay makasabot lang na naay kwarta, naay cash, ngari ko. No? So, morning ako kayong pasalamat po ta sa kang BBM na gimugna ni na programa para mas klaro lang jud pag maayo ang tanan agency na nalatag na gani kami sa opisina ni Kong after this event ng 26-27 magtanapod may mga additional planning para pas unsa may mahitabo unsa may resulta dani na event ato pa yung klaruhon pag maayo no
atong i-arrange sa mga tao, ipasabot sa mga tao kay as a public kaning magsigitag bisita sa mga barangay naman yung pangutana. So ato yung hinahinayon pagtubag pagpasabot kay ang ato dinhidaan sa biliran is ongoing naman jud ta sa mga services, no? Nana bisag even makita man ninyo sa mga post ni Kong, post ni Gob, makita sa biliranon unsa ka even the mayors may kanya-kanya po silang mga actually dili na ni bag-o ang maong konsepto, gipadako lang nato karon. Gipadako tapos gipagawas tanan agency na pwedeng magamit. No? Kay para tanan mga fund na nakabutang sa mga agency magamit jud sa insakto ug mahatag sa mga tao na nanginihanglan sa mga beneficiaries na pwede makabit sa programa. Correct. So mao lang jud ang ginatuktok lang jud namo no mao ang dugang pasensya jud kung kamo man dili maka-avail sa mga programa basin sa karon manggod mas naapay nanginahanglan no. Isipon na lang sa nato na basin kaya pa nato og naapay jud uban na mas lagyo sa ato no na nanginahanglan gayod. So kung kita makakaya pa man sa maong mga serbisyong kinahanglanon, ihatag na lang sa nato ang maong higayon sa uban. So mao na among ginaauhag ang tanan na tabangan pod ang mga basin na apod sila kaila ba na wala nakabalo sa maong programa, sa maong adlaw, pwede ninyo imarites, imarisol, unsa pa ba? Basta tabi-tabi sa ilaha nga naatay serbisyo caravan karong Sabado ug Domingo na maghatag og ubay-ubay nga serbisyo. Mas gipadako, mas gipalapad nga serbisyo caravan alang sa tanan. Dako ang gugma ni Presidente Bongbong Marcos sa paghatag og maong serbisyo kay nagsugod siya isip usa ka congressman, nahimong governor, nakita niya kung unsa jud ang naa sa local government na setup. Maong swerte ta kay ang presidente nato karon nigikan pud sa ubos nga posisyon ug nakita niya na naa-joy pipila nga maglisod mangayo og programa sa gobyerno kay wala sila ikagasto namo. Dugang namo no naa pud tay giandam na duha ka libreng bus gikan sa amo sa kauluhan na magtuyok po diri sa biliran sa mga makasakay libre po na naalang na tarpaulin, makita nila tarpaulin free shuttle bus pod gikan sa amoa. So dugang na sa maong bus na mga giandam pod nila. Diyatong Miyerkules nga adlaw, primerong hugna sa promotion sa diani nga bagong Pilipinas Servicio Fair. Bisita sa radyo online si Congressman Gerardo Jeriboy Espina Jr. Gani nagisguto siya nga adunay mga pipila ka mga representatives gikan sa mga nagkalain lugar nga munganhi gyud aron mo tan-aw. Mangutana basin sila maybong nganong mo munganhiman na nga mga kongresista. Okay. Mungari sila para tan-aw. Observe and support kay sa atong pangulo, then ang pinaka-count to observe kay kana sila na kuan first man diri niya. Ilaha man ng tan-awon kung giunsa nato diri sa biliran. Para pud sila pag ilahan ng kuan, ilahan ng higayon, maka-prepared sila. Advantage sila kay dugay pang ilaha. ang ato sa biliran gitagaan lang tag 2 weeks. 2 weeks, no? 2 weeks lang atong preparation. Then di think naman na andiri sa team sa biliran is gingnaan ganimi na kung may maliman papatawarin daw ka tayo biliran. Pero ang sagot naman ng team ng biliran, ipapakita namin anong kaya ng biliran. No? Yun po yung kasi hindi naman mahirap sa atin dito sa biliran dahil ang mga nasa taas na posisyon lang, pamilya lang. Then hanggang sa baba, mga mayors ganun din. One team tayo dito sa biliran. Kaya expect na lang din sa mga yung mga pwede naming pakita sa ating mga bisita na kahit ngayon nagulat na sila sa natin, mga preparation, 2 weeks lang kasi kami sa panay meeting na rin para i-arrange yung dapat i-arrange. Pero hindi naman sabihin natin na perfect yung mangyayari, pero at least binigay po natin yung best para sa programang ito at ito yung pinakauna naman. So, dugang lang po ato sir no, ang mando manggod ni Speaker Martin is tanang kongresista makabisita sa matag distrito pod para makitaan
ma-discover. Actually, masking kami, no, it's our first time to be here in Biliran. Ano sila na aday mga lami nga makaon diri sa Biliran, pero so far wala pa man minatilaw. Mga delicacies na pwede na to maipasigarbo, no? Murag wala pa mi katilaw, sukad gahapon ba ta niabot, no? Wala pa jud minatilaw. Mga tourist spots daghan og falls daw dinhi. So, pag naatay mga pipila ka mga kongresista makabisita, maybe they can also encourage their constituents na mobisita sa Biliran and to witness how beautiful the Biliran is. And of course, the people of Biliran, kung how welcoming the people of Biliran as well. So mauna ang mando ni Speaker na it's our time na ang mga kongresista makabisita, mag-abi-abi, magkamusta sa usa ka distrito sa matag congressman. And of course, garbo pod sa congressman ato din na mapakita niya kung unsa ka nindot, unsa ka hapsay, unsa ka anyag ang maong distrito sa Biliran, ang probinsya sa Biliran. So dagang salamat, sir. 2 weeks lang pero nakita namang preparation ganina. Grabe, murag sobra pa sa palarong pambansa, no? Murag kuan na. Oo, ready na. Next week na pod siguro ta sa man. So kuan man jud ana kay the moment na si Speaker ning sulti kay Kong Jeriboy, kapag anong tinanong si Kong, biglang nag-uulang din si Kong. So, hindi naman yun hindi naman maghindi. Pero yun na nga kasi siguro ano naman ni Kong na hindi rin to handa naman din yung Biliran. Yes. Kasi pag utos may mga mandato, may mga utos dito, lahat naman gumagalaw. Well, that's the form of government na gusto gayud ni BBM, the bayanihan factor na mabalik, 'di ba? Maskin sa DepEd, maupod ang mando ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na ibalik ang GMRC, ang pagiging makabayan, ang bayanihan effect sa matag bata. So mao na bagong Pilipinas, bagong mukha, bagong form of government po. So kuan sir, ang Biliran is jump off point sa bagong Pilipinas. Pilot. Mao na siya pinaka kuan gyud nga makita nato kung unsa ang klase ng gobyerno nga atong ikadalin sa atong mga kaigsuonan. So makita gyud na karong Bandisay ug Bancity ug hangtod pa sa umaabot nga mga adlaw. Yes, oo. Well, the registration will start at 6 a.m. So we expect na before 6 a.m. na ang mga tao. Well, tanang mga agencies before 6 a.m. na pod sila dito. And we will end around ang registration will end at 3 p.m. kay until 5 p.m. lang man ang office hours. So 3 p.m. para ma-accommodate pa siya sa agencies kay kung 5 p.m. basig di na siya makaadto sa matag opisina. So we suggest that they can go earlier and the registration booth will end at 3 p.m. para maka-register pa sila and maka-visit sa ubang offices. But the agencies mag-end og 5 p.m. po. Jud na ko anato. And to prepare for the next day naman po. So utahay ako sir, mo linya ko no. Walk-in ko. Anya nag-register na ako sa katong may QR. Tapos wala akong maserbisyo sa 26. Pwede ba mo balik pagka Bancity? Yes, pwede ka makabalik as long as you are registered already ug nakapili na kag 3 tulod jud na gusto nimo priority program na adtuan og pangayuan og tabang og uban pa. So mao na. By 3 o'clock nakaabot ka pa sa pag-register. Yes. Then mukat they will, na kung nandun ka na sa pila, they will serve you. Umanon jud nila. Umanon jud na sa agency. Kasi 3 naman yung then mayroon pang 4 and 5 na. Yes. Pero dating ng 3, stop na yung kung mayroong mga habon, sasabihan ayusin na lang na kinabukasan maipasok siya. Pwede po, as long as maano. Basta ang ano lang pakapin lang jud na 1 kilong pasensya o 1 kilong pag ano lang jud, pagsabot no sa mga kuan kay sa kadaghan sa mga serbisyo maskin ako gusto jud ako maka-claim og ani makuha ani na serbisyo. So ano na lang, angay-angay na lang sa jud ang tanan. So ato po sir ipahinumdum no nga ang kini nga serbisyo alang gini sa mas labing na kinahanglan, di ba? Kita, kung imong tanaw sa gulingon nga, ako lang nang ipalabon sa uban, ako lang nang ihatag, dili ta kay moilog sa katog yung mas nagkinahanglan sa serbisyo. Mao gina ang tumong dianay nga ug tinguha nga katong the last, the least and the lost abiliranos matod pa ni governor sa iyang mga speeches. Nga katog yung mas nagkinahanglan magyud ang atong taga ng prioridad. Di ta moilog nga kanang di ta nagkinahanglan yun. Di kita moilog. So, anti ba nila no kanang
pasabot lang ni Dugang, ugma ning adlaw adunay free theoretical driving course nga i-offer ang atong Land Transportation Office, Naval District Office. So, libre ni siya, open to all, matod pa ni Ma'am Caballes, ang atong district head, at to kini pagkabuhaton sa OPAS, Office of the Provincial Agricultural Services Office, dito sa Capitol Grounds, dito sa may Luyo sa Kapitolyo. So, sa nakadungog no, katong wala pa'y kuhan sa theoretical driving, kay mo man gamiton para po pag makaabil ka sa student permit. Kay usa ang LTO nga mohatag og serbisyo. So walang bayad. So kay kung dili po ka makakuha og student permit kung wala kay TDC or theoretical driving course. So kinahanglan mo tambong ka og maha duha ka adlaw. So usa ra gad adlaw pero duha ka adlaw siya nga gikuan, gi-allocate 24 and 25. Yes. Open to all. Dugang pong pasabot ang PhilPost ganina, Philippine Postal Office. Nagpasabot po sila nga, di ba, adunay tay national ID nga wala pa ma-release. Nagpasabot po siya nga usap po silang ihatag nga serbisyo, labi na itong sigig bukod-bukod nga wala pa kalawat sa ilang national ID, na ay magdala lang mo sa inyong tracking number sa inyong katubitong magpagkuhanin mo o gifilapan, dalon lang para ma-locate kung hain ang dapitang imong national ID. Or kung naa na, i-release po nila. So, mato ang mga dugang pasabot nga kasumpay gyapon sa pagabuhaton nga Bagong Pilipinas Service Fair. Pahinomdom lang po siguro sa tanang mo avail og services na kung naaman sila yung oras o panahon, mag-research daan kung sa mga requirements. Mas nindot na mangutana na lang sila sa ilang mga kapitan o sa ilang mga liaison officers ba, or pwede sila mag-message sa mga Facebook pages kung unsa jud ang requirements. Magtanaw-tanaw lang para dala na nila ang papeles daan. Kay kung dira pa sila na adlaw, mangutana sa maong requisitos, baka masayang lang ang services na i-avail nila. Tapos tulo lang ka services ang priority, then puro pangutana lang di ito, may pagmanawag na lang ta sa telepono no o sa cellphone number or sa mga social media. So iawhag na mo ang tanan na siguro magtanaw-tanaw sa sila daan kung unsa ba ang mga requirements na kailangan. Kami sir sa communication sector sa Bagong Pilipinas Service Fair, siguro ugma mag-post na may sa mga requirements sa mga bawat services. Kay para makahibaw sila kung unsa ang gikinahanglan, kay basig mga itong mga wala mo dyan nga requirement, dili gyapon mo tagamtam sa serbisyo. So siguro later this night or tomorrow, napa may duha ka adlaw. Yes. So tanaw lang ta sa atong mga social media pages dinhi sa biliran kung unsa na mga requirements para makahibaw ta dan, makaandam ta usa ta mga to. Para dili ta magbabutbut nga dito makaangkon. Yes. So ipalanog nato diri sa radyo nato, no. Handa man ni sila matabang ang radyo natin na kuan. Maglibre man pud to, di ba? Ang ano lang po nato, syempre no, ipasabot lang po nato na ang maong caravan dili lang ni nahuman na ang 27. Ay human na, wala na. So sama sa gingon namo, this is just the beginning. Magpadayon ni siya sa uban na pong munisipyo. Siguro kung nahuman na ta diri sa Naval, motuyok na punta sa laing dapit. Tuyo ko na to ang matag munisipyo, matag syudad sa maong probinsya. So, hulaton lang nato ang mga schedule na ipahigayon no, ang maong caravan sa ato ang pinalanggang congressman dinhi sa atong distrito, ug atangi pod nila ang mga uban pang programa na basig na apay uban na mga programa na mo appeal o ubang ahensya o basig na ay mga private agencies na motambong pod maghatag pod og tabang og ayuda sa ato. So mao na ang Bagong Pilipinas. Ako la po didugang no, sa ato ang mga beneficiary katong gitawag na pre-identified, ugma na adlaw magasugod na may pre-signing no. So kung ipatawag mo sa inyong pasabton mo sa inyong barangay, dapat mag-andam na mo daan kay para mo tambong sa pre-signing na mahigayon ugma under the DSWD po. No, para pagdating sa 26 hindi na kayo dadaan pa dito, dadaan pa doon, kundi pagdating sa 26 program, after the program, release na lang para hindi na ahaba pa yung by the time na wala pang hapon, baka matapos na rin ng maga at makauwi din. Kung hindi mo na wala ka ng ibang gustong pasukan ng mga agencies, so pwede ka na rin umuwi. Ang mga basis naman is from time to time umiikot lang. Mayroong either drop off, mayroong isasakay, balik doon sa mga barangay nila, sa munisipyo nila. Ganun lang po yung niyang mga service libreng sakay. So sa loob ng
Sa loob ng gym, mayroon lang din tayong mga ilan na makakapasok dahil hindi naman lahat ng 17,000 ipapasok doon. Yes. So, mayroon lang tayong mga at least siguro mga 3,000 katao na pwedeng pumasok ng Bipso Gym. I-identify lang din namin yan dahil mayroong katulad ni Ched na ang i-release nila is 1,700 ka beneficiaries pero hindi naman pwede lahat sila nandun. Paano naman yung ibang mga agencies? So, ini-strategize na planuhan na namin kung sino yung dito, lahat, para at least nandun lahat ng agency makapasok sa gym at makapag-attend sa program na gagawin during the day. Yes. Oo. Ug speaking of pre-registered sir no, na ay mga nakuta na ubay-ubay kung mangayo daw og burial assistance. Oo. Pwede mo mangayo ha, pero wala mi pre-registration sa burial assistance ha, basig na ay magpa-register in advance. Simba ko higa. The kidding aside. Na magwinawata na. Well, we have the burial assistance and of course kung napay assistance na kinahanglanon, naapod ang tingog party list, isa pod sa katimbayayong nato ang tingog party list ni Congresswoman Yada Marie Romualdez o Congressman Judas Sidre na andam pud mo tabang on the day kung naapoy mga ubang mga assistance na dili mahatag sa atong mga national executive agencies. Pero again, wala tay pre-registration sa burial assistance ha, pahinomdom. Walk-in lang po yan. Walk-in. Walk-in po Pero yan. kung gusto na jud, andam na pwede po. Pwede na. So yun po. So ako lang ibalik-balikon jud ni na pagpasabot sa itong mga iksikabiliranon sa masagingon ni Sir Jeremy na taas na pasensya. Kay kami po sa part sa team na nag-organize din in event, we will also try na dili po mo malangay, no? Labi na sa pag-registration lang during the day kay tingali kang uban na isayo pero na po'y ulhi, no? Nay uli maabot. Pero atod yung ikuan na pag-abot niyo sa Bipso na medyo kampante po mo na mulinya, dili nang aringit na maglinya ba? Magbinagulbol na mana mong gikuan na malikayan na siya na part. So siguro sa mga senior citizen, maghatag tag express lane para sa mga senior citizen, then priority lane, no? Then sa mga katong pre-identified para dili na siya makasamok sa mga walk-in na po siya area na nanam siya daan paptag, mapadali na lang siya pag kita nga to, checka na lang siya dito, remarks lang na arrive or abot na, diyan na siya ning tungha sa event para makadiretso din siya kadto sa iyang area kung asa siya dapat madto. Kay ang tanan pud paptag is naka-color coded. Yes, Color coded siya niya, napoy dakong mga bulletin, kuntiin makita niya asa nila siya padong. Yes, Or kung di pa jud siya kuan sa mga bulletin, billboard, mga signages, napud tay mga staff na mo-assist sa ilaha kung asa sila padong. Pinaagi lang sa ilahang color na ilanggi sa paptag. Paapas lang na painomdom din no, sa mga kaigsunan na naay mga ginatumar bitaw na maintenance during that day. Please pakidala na lang. Although natin mga medical and ambulances in advance, natay mga safety officers na nakaandam no per area. Pero kung kamo na ay mga maintenance na ginatumar, magdala lang daan na in kaso na madugayan or malangay mo sa matag area para wala lang po'y simba ko mahitabo sa tuwa. So dugang lang siguro na kung pahibaw sir no or kanang pahimdom ba nga aron ta dili mag-aringit mukaon gyud ta daan di ba busog ta daan unya maligo kay basigting init unya kung magdadyog pa yung kinalang boy scout ta girl scout pero may snacks ba na tubig gamay matupan ni Sir Richie kay para dito sa pagpila niya nato dili na ta magig-away. Ang mga tindahan gawas sa eskwelahan murag dako jud ning income karong panahon na no kay duha ka adlaw na dagag tao sa eskwelahan ang kan. Actually napod may giandam na gamay na during sa registration once na ma-registered ka napo kay na tubig na snack na among giandam para sa tanan magpa-register. Pero mas nindot yun na magdala po taga to extra Boy Scout, Girl Scouts ay na magbitbit na lang yun. Okay, ning abot na gyud ang atong oras, ang usa ka oras natong pagbatbat, pag-explicar sa atong kung unsa gyud ang bagong Pilipinas Servicio Fair nga unang ipahigayon sa probinsya sa Biliran. Siguro daghan na atong nabatian, siguro nalinawan ang inyong pananghuna kung unsa gyud kini siya nga bagong Pilipinas Servicio Fair. Ug unsa pud ang ikahatag ani nga kayuhan sa atong mga Biliranon. Sa gamay pa ko, fan ko ni Ruben Canoy sa iyang radyo, sa iyang programa sa radyo. Siguro ang uban ko wala pa matao.
Ingon siya dayon sa iyang pagtapos nga ang lungsod kuno nga nasayod makahatag og usog sa demokrasya apan ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapugan niini. Daghang salamat og maayong gabi sa atong tanan. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y